Samahan niyo ako, gagawa tayo ng black coffee. Gagamitin natin ay coffee press. Paano gumawa ng black coffee? Nang gamit natin ay coffee press. So, ito ay madaling gawin to eh. Itong benefits ng coffee press na to ay kahit saan pwede mong dalhin. Ayos na. So, isang maganda at pagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay 8 in the morning. Samahan niyo ako at gagawa tayo ng kape gamit ang coffee press. Paano gumawa ng kape gamit ang coffee press? So, samahan niyo ako. Para pagkatapos ay pupunta tayo bibili ng isda. So, ingredients natin ay of course ground coffee. Meron ako dito at saka hot water. Nagpainit na ako. Para meron na akong itlog. Para after that, almusal natin. Tapos ito lang sabi ko, bibili tayo ng isda sa fish market. So, ang gawin natin, ito ay preheat ko na kanina. So, lagyan lang natin ng kape dito. Dahil wala man akong wing scale o scoops, ay tsansahan na lang. So, madali lang ito gumawa. Dapat pala ang dito ay coarse grind. So, lalagyan ko na lang, tsansahan na lang. Kung ilang spoon ang ilagay na kape. So, dalawa. Hindi kasi nung matabang, tama lang. Tsansado ko na to. 3. Lagyan ko ng 4 na spoon. So, after that, lagyan natin ng hot water. Nag-prepare na ako ng hot water. Tumalsik yung tubig. After that, ang water ay haluin natin konti para mahalo yung kape. After that ay ilagay natin yung takip. Huwag muna natin i-press na pababa. Hintayin natin ng mga approximately 4 to 5 minutes para makuha niya yung flavor niya. So, ganyan lang. Madali lang gumawa ng black coffee gamit ang coffee press. Paano ba gumawa? Ito yung ginawa natin. So, tulad ng sabi ko, maghintay tayo ng mga 4 to 5 minutes approximately. So, bago natin hinihintay, habang hinihintay natin is ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support na ang channel ko. Like, share, and subscribe. Tulad ng sabi ko, pangatlong araw na wala tayong trabaho. Bali 4 days gawa ng holiday. So, bukas isang araw pa, bukas pangalawa ay mayroon na tayong pasok. Talagang ganyan buhay dito sa abroad. Tiis-tiis lang. Bali, yung kasama ko is pumasok. Mag-isa lang ako dito, mamaya pa yun. So, sana nakaka-boring. Kasi pag-gising mo, wala kang makita. Kasi kwarto-kwarto naman to eh. Pero kaming dalawang kasama dyan, dalawang kwarto pa. Both mag-asawa. Kami dito, bachelor. Parehas. So, tulad ng sabi ko, tis-tis lang. Ang hirap talaga magpalayo sa pamilya. So, mga katulad kong OFW, pa-comment below. Mga katulad ko na nagtsatsaga talaga, kailangan natin magtsaga para sa ating pamilya. Talagang ganyan ang buhay. Dito pala ay summer na. Napakainit sa labas, lalo pag tanghali. Kaya mga katulad kong OFW, dito sa gitnang silangan, ingat kayo lagi, lalo na ngayong tag-init. Magdala kayo ng tubig, payong, makakatulong sa inyo yan. So,
Yung mga hanggang alas 10, okay pa yan. Di ba masyadong tama lang. Pero pagdating ng 11, 11:30, hanggang mga ano na yan, alas 4, naku po, sobrang init talaga. So, ingat kayo lagi. So, ito na. Siguro, mga ilang minuto pa para magparisan natin yung kape gawa sa coffee press ng itlog at saka tinapay. Bali yan ang magiging almusal natin. So, pwede na to. Let's go. Ano natin para makapagkape na rin tayo. After approximately 4 to 5 minutes ay yung takip ay i-press natin pababa. Kaya di natin i-press agad paglagay ng tubig kasi para yung flavor ng coffee ay makuha niya. So approximately 4 to 5 minutes na to. Pwede na. I-press na natin yung kape. Ito ay madaling gawin to eh. Itong benefits ng coffee press na to ay kahit saan pwede mong dalhin. Basta may ingredients ka, yung ground coffee, hot water, coffee, sugar, or coffee, yung panggatas ay katalo na yan. So, pwede na. Ito na siya, yung kape natin. Ayos na. So, of course, maglalagay din ako ng asukal. At saka creamer para maging okay yung kape natin. Kasi magano na, alas 8 at makapunta tayo ng Pest Market, makabili ng ano, ulam nating isda habang hindi pa masyadong mainit kasi mamaya na mga tanghali ang hirap na lumabas, ang init sobra sa labas. So ito na, samahan nyo na ako at magkakape tayo. Ang hirap maging isang OFW, mapalayo sa pamilya. Kaya kung ikaw ay isang OFW na kasama mo ang pamilya nyo, maswerte ka. So, ito na yung agahan natin, tinapay plus itlog. Katalo na yan. Comment below yung mga katulad ko. Kailangan din natin magtipid talaga. So ayos. Kapag meron kayong ganito, madali lang gumawa ng kape gamit ang coffee press. Hot water lang. That's of course yung ground coffee. Katalo na yan. Mayroon na kayong kape. At saka saglit lang gumawa din yan. Ito ay ano? Ito lang sabi ko. Tsansahan ko lang itong nilagay yung kape. Nasa sa inyo na kung gusto nyo matapang, dagdagan nyo na lang. Pag gusto nyo ng hindi matapang is bawasan nyo na lang yung kape. Kasi pag araw-araw yung ginawa yan, ma-adjust nyo eh. Of course, kung ngayon is matapang, bukas, dagdagan mo konti hanggang makuha mo yung tamang timpla. Of course, ito may may mga timbang yan ng kape. Hindi naman tayo commercial, pang ano lang naman, gamit nating araw-araw. So, tsansahan na lang. Ayos na, solve ng umaga natin. So sana, yung mga katulad kong gumagawa ng coffee press,
gumagamit pala sa kanilang kape. Ako hindi naman araw-araw yan. Ginagawa ko lang yan pag wala akong magawa. Bang magkape ka mag-isa, magmuni-muni, kutulad ngayon. Kaso nga lang nagmamadali ako. Kasi punta ako ng Fish Market. Kasi na, around 8 in the morning na. Kasi maya-maya tulad ng sabi ko, sobra na, ang init na. So maraming salamat sa iyong pagsama, mga ka-OFW. Saan mang sulok ng mundo, ingat kayo lagi at sana ay nasa lagi mabuti kayong kalagayan lahat. Tsaga-tsagaan lang, talagang ganyan. Ang isang OFW ay hindi lang isang bilang, sabi nila, is a hero. Hindi lang yan. Ang tunay na OFW, ang kahulugan para sa akin ay isang sakripisyo. Yan ang kailangan mo. Sakripisyo, pasensya, ano pa, tiyaga. Kasi pag wala ka nito, mahirap. Sakripisyo means, ang dami mong sasakripisyo. Ano bang pag-uusapan natin pwede? Ang dami mong sasakripisyo, pwede, katulad ng marami. Huwag sanang masasaktan yung mga iba dyan na bigyan sakripisyo. Tiis. Anong klaseng tiis? Maraming pagtitiis. Minsan dyan, marami nasisira ang pamilya. So, alam niyo ang ibig kong sabihin. Nani OFW ay ang dami ng sakripisyo, tiis, tiyaga. Next time, mag-search ako at susulat natin, pag-usapan natin kung ano yung mga yung ibig sabihin ng isang OFW. Ano bang tunay na ibig sabihin para sa inyo? Marami. Hindi totoo yung sinasabi nila is a hero. Hindi. Dahil biro nga nila eh. Yung hero daw ay maagang namamatay. Biro lang yun. Pero hindi. Para sa akin, marami ang ibig sabihin ng isang OFW. Pag-usapan natin yan susunod. Isusulat natin. Pa-comment below kung anong tunay na ibig sabihin ng isang OFW o Overseas Filipino Workers para sa inyo. So, tapusin ko na itong vlog ko na to. Maraming salamat sa inyong pagsama. Kasi pupunta ako ng Fish Market. At ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Pasupport ang channel ko. Like, share, and subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Tulad sabi ko, pag-uusapan natin ang ibig sabihin ng OFW in another way. Have a nice and great day to all of you. See you again in my next vlog.